magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang palikerong tapat, babayarong banat, Cristiano Manyang, ang hindi umihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Yan. Magandang gabi. Magandang gabi. So ngayon, pag-uusapan natin habang hindi pa napapanis, yung issue ni Madam Senadora Amy, ni ate, na kanyang tinutulan at siya yung nag-head nung Senate hearing on the pinapaimbestigahan niya yung dakip at pag-aresto kay President Duterte, ex-President Duterte. Ang tanong diyan, babalik pa ba si Duterte sa Pilipinas o hindi na? Bangkay na pag ibinalik yan. Parang ganun ang lumalabas eh. Sabi ng isang public official na kilala ko, sabi niya, babalikin dito, nakakahon na, hindi yan makakaalis doon. Kasi tagal pala ng kaso. Patagal pala yung yun. Hindi pala yun next week tapos na, hindi pala ganun yun. Hindi. Ang sa ICC talagang matagal. Actually, ang problema nga nila is unahan eh. Sino unang matitigo? Si Matubato o si Rodrigo? Kasi mahina na rin si Matubato. So, kailangan makuha na nila yung testimony niya. Talaga? May pala? Mahina na pala si Mahina na rin si Matubato. Anong sakit ni Matubato? Matanda niya. Madami na rin. Wow. Kaya nga puta, yung itinatago yan, di ba? Palipat-lipat ng simbahan yan. Wow. Kasi tinatago siya. Going back to ate, I have a few questions na baka ito rin ang tanong ng mga masa na tinatanong nila. Bakit kinokontra ni ate ang pag-aresto kay Digong? Okay. Una, let's talk about the face of it. Okay. Bago natin pag-usapan yung mga bakit. Ako ano ang tingin ko. Sige, okay, sige. kung ano ang tingin ko. Sige. On the face of it. Kasi, diba, kampi siya kila Duterte. Mahina ang showing niya ngayon sa Senate race. So, nililigawan niya yung mga DDS votes. Diba? So, kampi siya kila Duterte kasi close siya kay Sara. Siya yung isa sa mga konti lang yung nililigawan niya eh. Pero siya, tapos, pinakikita niya na mali yung pagkaka-aresto kay Digong. And kita-kita mo naman, she's very vocal, she was very vociferous. Yung, di ba, si Alan, saka si Jinggoy, relax na relax siya. Kasama nilang nag-ano yun. Si ate talagang hyper, galit na galit. Inaaway lahat eh, di ba? Inaaway niya si Boying Remulla, inaaway niya si lahat. At dinidikdik niya na illegal yung arrest. Walang arrest warrant na ang meron lang is diffusion notice. Tapos, na bakit hindi pinayagan ang makapunta sa korte, yung ang pinopoint na is the arrest was not valid. Lagi niya sinasabi yan. Tapos, lagi nilang ginagamit yung salitang ang soberanya doon ng Pilipinas. Parang hindi naman yun ang issue eh. Hindi yan issue. Okay, one. Yung soberanya ng Pilipinas, the Supreme Court already said, like, palagi natin sinasabi, we are subject to international law. ICC, international law. Nasa constitution natin yan. That we chose to surrender Digong. Diba? So it's not a question of sovereignty. Yun yung ipinipilit nila kasi, sila yung nagbenta ng Pilipinas noong panahon nila eh. Diba? Puta medyo sensitive sila noon. Kaya yun nila yun, para kumbaga they're projecting. Para hindi babalik sa kanila. Para hindi babalik sa kanila, sila yung nagbenta ng Pilipinas sa China. Oo nga. Okay?
Isa pa, pinipilit nila na hindi valid yung arrest. Di ba? Pero again, an arrest, okay, is presumed regular. And you are given a chance to contest it in court. Di ba? Oo. Okay. Hindi responsibilidad ng pulis na antayin ka makapunta sa korte. Okay. Ang responsibilidad ng pulis, pag dinampot ka, idiretso ka sa kung saan na nag-order sa arrest mo. In as short a time as possible. Kung katulad dito, ang nag-order ng arrest na Netherlands, ang responsibilidad ng pulis, ipadala ka sa Netherlands as soon as possible. Doon mo questionin ang pagkaka-aresto sa iyo. Kasi yun ang nagbigay ng order sa arrest mo eh. Okay. Doon ka mag-file. Okay. Kasi the same way na kung ang nag-arrest sa'yo, Quezon City, doon ka sa Quezon City magpa-file. Oo. Okay. Diba? Makes sense. Tama. It's the same thing. Hindi naman local court na nag-order ng arrest eh. Hindi nga. Ngayon. Tapos sinasabi nila, illegal yung arrest. Di ba? Oo, illegal daw. Ano na mga sinisigaw ng asawa. Okay. There is a basic principle in international criminal law. There are no invalid arrests. Walang invalid arrest. Hindi nila titignan ang circumstance ng arrest mo. Ang importante, madala ka sa kanila. Pag nando ka na sa kanila, wala na silang pakialam paano ka dinampot. Kasi remember, ang International Criminal Court, ang tinatry niyan, mga diktador, mga terorista, di ba? Yung mga warlord. Mga genocide for sport. Yan. Para madampot mo yan, military action. Kinikidnap yan. So tama si Sara. Diba? Kinidnap do yung tatay niya. Putang ina, usually yan, kinikidnap yan. Pinapasok ka ng Navy SEALs, sasakluban ka ng sako sa ulo. Sasakay ka sa chopper. Tapos, tangina, i-debrief ka. Ibig sabihin, torturing ka muna ng 2 linggo bago kayo surrender. Yung ba ibig sabihin ng debriefing, tinotorture? Oo. Mas mente sila hindi debrief ang tatay nila, diniretso agad doon. Tangina, baka hindi na nag-survive mo pagka dinibrief yun. Matanda na, 82 na daw eh. 74 na 82, parang gano'n. Yung mag-80. Yung kinukuryente yung itlog, puta hanggang kumanta. Diba? Puta, maswerte sila, walang debriefing nangyari, mabait yung mga dumampo. Oo, maayos. Diba? Yun, maayos. Hindi naman siya binugbog, hindi naman siya sinaktan. Okay, walang red notice, diffusion notice. Meron daw red notice, di ba? Ay, sabi nila, nung dilampot nila, diffusion notice. What's the difference ba yun? Magkaiba yun. Pagka diffusion notice, ibig sabihin, usually, ayaw nilang publish. So, ibinibigay lang sa dumadampot. Kasi merong danger of flight. Oo, pag nalaman. So, is that a valid arrest? Dahil hindi arrest warrant. Hinaandun eh. Hindi pa balikin nila. Oo, hindi nga nila mapapabalik. Tinatanong sila eh, paano natin mapapabalik? Hindi ko alam, problema ng Pilipinas na. Actually, gago. Ikaw may gusto magpabalik eh. Di problemahin mo eh. Oo. Actually, nagsabi na si Sara sa isang newspaper article na hindi na daw makakabalik ang tatay niya. Inamin nila yun. Hindi makakabalik. That's it. That's it, pansit. That's it. Wow. Yun. Hindi na makakabalik talaga yun. So, pwede ko ba isingit yung chismis ko? Na. Sabi ng chismis ng bubwit, mukha daw talagang humingi ng asylum sa China.
Kaya siya nagpunta ng Hong Kong. Talagang nanghingi kasi alam niyang parating na yung ang tawag doon, yung arrest warrant niya from the Interpol. Inaantay nila eh. Naantay nila. Alam nila, inaantay nila. Ang hindi na nabaliwanag anong araw. Oo. Pero alam nila na parating na. Anytime it's coming. Humingi talaga. Pinauwi. Hindi pinagbigyan ni paring Xi. Well, Xi Jinping. Like we said, influx kasi ang world politics ngayon. Doon siya inabot. Doon sa trade war ng US-China. Tapos, mukhang may problema sa BRICS. Tapos, matatapos na yung Russia-Ukraine war. Kasi mukhang magkakaroon ng ceasefire doon magkakaroon ng konti kaayusan. Oo. Diba? Maraming nangyayari and China doesn't want to be in the wrong side of the fence. Yes. At this point. So, they want to keep all options open. And they're de-escalating. De-escalating. Totoo yan. Nagde-de-escalate sila. Takot din sila. It's also a good thing for us. Because once it de-escalates, marami tayong problemang mawawala. Oo. Like yung pagwa-water cannon nila sa atin, mawawala yan. O mababawasan. Yung West Philippine Sea, yung paikipagkiskisan sa atin, magiging back to normal ang trade. More or less. Diba? More or less. And it's regular, vociferous, and active trade is very good for everyone. Why? Because kesa gumagastos ka at nakipag-away ka, kumikita kayo pare-pareho. Yun naman ang importante doon eh. Everybody wins. Everybody wins. So, ibig sabihin, if that happens, lalong mawawala ng kakampi mga Duterte. Iwan sila, lalo silang ilalaglag Siyempre. Sa pansitan. And actually, that's their fault. Kasi, it shouldn't have been this way. They in-escalate nila sobra. Sinundot nila na sinundot eh. Sila din ang may kasalanan eh. Sila na sinundot. Puta, they threatened to kill the president, his wife. Diba? They tried Sarah may kasalanan dyan eh. To unseat him. Oo. Diba? They tried to They even called for a coup. Yeah, they're calling for a coup. Puta, alam mo pagka nagkaroon ng coup, papatayin ng presidente, di ba? So, they turned this into an existential battle. Ang matalo rito, mamamatay. Di ba? Yeah. So, kahit ka man sino, kahit gano'n siguro kabait, papalag din. So, it's their fault. It was their fault. Yung nagwala si Sarah dahil kinulong yung shota. Yung kaibigan niya. Ito malupit doon. All these people, totoo yung sinasabi ni Larry doon ang mga DDS, puro mga tanga yan. They are so stupid, none of them realize the game is over. Yeah. Totoo yan. Tapos na boxing. Tataka nga ako bakit sila, why do they say these things? Like, sorry napanood ko si Mark Lopez kanina, kahapon ba pinagsasabi niya na mga ganito, mga ganyan, West Philippines, very pro-China. Mamaya, natin pag-uusapan yung house. Kaya nga medyo weird eh. Ngayon, dun muna tayo sa stem. Okay. Pero, remember, this is now an existential battle between the Marcoses and the Duterte. Hindi ka mananalo, di ka nakaupo eh. Ganun yan eh. Kung existential battle yan. Oo. Sa tingin mo, kanino kakampi si Amy? Siyempre, dapat sa kapatid niya. Pero bakit teka muna, pero bakit lumalabas na kinakampihan niya si Duterte? Okay, ganito ka-brilliant yung the OGs. Okay, the Marcoses are the OGs. Totoo yan. Like I said, they're playing chess while everybody's playing checkers. Diba? Oo. Okay. Ano talaga ginawa ni Amy? One,
tinanggalan niya ng pangil ang lahat ng argumento against doon Sa arrest. pagkakadampot kay Yung argumentong ginagamit ng DDS palagi, lahat yun, sinabi niya inubos niya. Siya na nagpatunay. Ibig sabihin, wala nang agma sa mga DDS. Nilabas na niya lahat eh. Oo. Second, kinunti niya lahat dun sa arrest. Inaalam natin yung international law is valid. Putang ina non-bail. Ha? Oo. So putang ina wala na silang argumentong matino. So, teka muna, di ba nakialam si Cayetano dyan? 2 weeks from now, Aha. second point yan, Okay. 2 weeks from now, meron pa ba makakaalala kung ano ang punto ng Senate investigation yun? Kung ano findings na? Wala na. Wala na makakaalala. Nobody would remember. Diba? And nobody would care. Yeah. Ubus na lahat ng argumento. Nandun na lahat, nandun na eh. Ano ba naman na silbi nun? Diba? Oo. Precisely. Moot. Moot. Ito yung isa pa. Nagbibilang sila ng kaalyansa. Oo Dalawa nga, lang ang umapil. Oo nga. Si Alan lang tsaka si Jinggoy. Ah. Ano ibig sabihin nun? Yung ibang senador malambot na. So, ang ibig sabihin, other than the PDP legacy, yung mga dayag, si Bato, si Bongo, wala na silang kakampi, dalawa na lang. Malambot na yung iba. Yung ibig sabihin, yung iba, realizes it. Wala na silang, wala na si Digo, wala na silang kakampihan. Kasi walang matindi. Diba? Wala umaten, totoo yan. Ang dami nila inimbita walang umaten. Oo. Diba? Yun na, remember, okay, yun ang brilliance ng ginawa niya. Ang ano doon is, Amy had to pay such a high price for it. Oo, kasi she's also running. She's in the Because running. Matatalo siya. Pagka yan nagtuloy-tuloy, matatalo siya. Oo. All that sacrifice for her adding. Ito ba sa tingin mo sadya? And again, ako tingin ko bakit? Kasi existential battle din. Sa tingin mo, putang ina, yung mga Duterte, pagka nanalo sila, inupakan si Bongbong, hindi lang upakan si Amy, kapatid yan. Kapatid yan oo. Diba? Oo. Mga traidor yung mga puki ng inang yan. And that's the reason kung bakit. Ako, tingin ko, yun. Ano yan? Minaniobra ni Amy. Remember, Amy is very cold-blooded sa ganyan. Sa politika. Oo. Siya ang nagmana sa tatay at nanay. Totoo yan. Magaling si Siya Amy. yung magaling. Amy knows her stuff talaga. Siya yung nag-aaral ng abugas siya. Tsaka siya may pangil. Siya talaga. Ugali, utak. Diba? Kaya ako, I would not put it beyond her to do that. Because existential battle na. Diba? So looking at it from that perspective, from that viewpoint, from that perspective, everything becomes logical. Hindi nakataka-taka, diba? Oo. Teka muna. And ano tong alam ko si Alan Cayetano is very loyal to Duterte. Pero isn't it a little wrong for him na para maglabas pa siya ng kulay niya, kumampi pa sa kabila? Ano ba yun? Talo na eh. Again, existential battle. Kasi natatakot siyang damay siya sa ICC. Kasi siya ang hinahabol ni Laila. Siya hinahabol ni? Laila. De Lima? Oo. Remember, siya dumain kay De Lima. Siya nagsimula kung bakit nakulong si De Lima. Oo nga Oo. Kaya kahit na as accessory or accomplice sa war on drugs, hinahabol ni De Lima si Alan Cayetano na enabler. Kasi remember, lahat ng interviews abroad, si Alan ang nagpapa-interview. Alan ang defender. There has this point during the hearing na something about rape.
medyo na hindi ko naintindihan ano pinagsasasabi niya na hindi daw kinasuhan ng rape, hindi naman doon ng rape. Ano kinalaman nun sa kaso niya? Wala, kinoncentrate sa murder. Crimes against humanity murder. Isang charge. So ano pinagsasasabi ni ano na hindi naman doon nakakasuhan ng rape? Ano pinagsasabi ni Alan Cayetano nun? Wala. Ano yun? Ano lang? Hot air? Ganon? Pabugalan ng pabugalan. Nobody really cares. Pero nobody really cares. Pero mukhang he's gonna I remember. It's a long time coming. Feeling ko kung si Alan Cayetano, ako lang to ha, baka naman ombudsman lang eh. Maano na yan dahil yung mga kaldero issue niya, naalala mo yon yung mga ninakaw at bidulsi niya. Wala na yun. Wala na lahat yun. Ang ombudsman si Martires eh. Kaya doon ang habulin. Oo nga pala, no? Ang naglagay doon kay Martires si Duterte pa. Lusot na yun. Kaya doon niya ubusin yung pera. Another question. Di ba malaki utang na loob ni Amy sa mga Remulla? Dahil dinala siya sa Cavite nung siya tumatakbong senador the last time. Bakit ganun? Parang nagkawalaan ng respeto. Well, alam mo naman, kapag kamoro-moro, ganun talaga. Okay. I see. Kasi alam ko magkaibigan yun. Pero nakita mo naman, kagaling ng mga sagot ni Boying. Oo nga. Di ba? Kahit anong gawin niya, di ba? Bidang-bida si Boying. Oo. Bidang-bida si John Dick. Di ba? Maayos din ang sagot Actually, bumida si Boying. Abogado ba yung silang dalawa? Si John Dick ba tsaka si Boying pareho abogado? Alam ko si Boying abogado. Oo, DOJ. Tsaka si Boying magaling. Kaya, bidang-bida si Boying. Oo nga eh. Maayos sa mga sagot eh. Alam niya sinasabi niya eh. Kaya lang nahuli si John Dick na medyo matabil. Siya yung nadulas eh. Sila yung nagplano eh. Oo, sila nagplano. So kasama si Gibo dyan, still, okay na lang din. Inamin na lang nila para sa kanila na lang magalit. And okay, so lahat si Anyo. Si Anyo. So, if we can Anyo, yes, another person, very loyal to the Dutertes yan. Tsaka si Menardo Guevara, anong ginagawa nila sa pwesto, pati tinatanggal? Menardo Guevara, baka kasama yan sa listahan. Teka, ano bang posisyon ni Guevara nung panahon? DOJ? DOJ. Yun din ang dahilan kung bakit kinasuhan si Vic Aguirre. Dahil as DOJ Secretary, sila ang nag-bury ng case. Sila ang dahilan kung bakit walang na-prosecute. Si Wigiri ba kasama sa listahan? Sino? Si Wigiri, si Aguirre. Dating DOJ. I'm not sure. Si Vic, kasama siya sa unang listahan. Wow. Sakit. Kaya ba nagtatago na sila ngayon? I think Aguirre ran for governor ba or mayor of some town? Probinsya. Tahimik siya eh. Yeah. Dinadamay siya eh. Oo nga. Pero ganito. So yung si Bato malamang yan nasusunod ano? Alam naman natin lahat yan eh. Alam naman siya nasusunod. Nagtatago siya. Mukhang hindi na siya nahihiyang aminin na siya nagtatago. Ano ba? Pwede ba maging state witness yung mga yan? One of them can turn state witness and there's no such thing. There is no such thing. International court, no such thing. So walang kakanta ko in exchange for. Mag-a-apply siya. Pero hindi po pwede maging state witness si Bato. Bakit? Principal siya eh. Ay, punyeta. Oo pala. Dami din pinatay ni Bato. Kasi nilaglag siya ni Duterte. In under oath si Duterte na sinabi niya na, ayan, senador na yan, DDS yan. Sinabi niya yun. Bakit niya sinabi yun? Sus Maria Jose. Why would he say something like that's kind of stupid if you ask me? Hindi kasi Duterte likes to brag about it. Oo, parang atatak. Hindi niya mapigilan ang bunganga. Hindi niya mapigilan ang bunganga niya. That's the problem. Kaya palagi nga amin. And moving on to
to the next one, ano? Yung mga Yung house. Yeah, the house. Okay, let's go there. Ngayon, the house, marami ho silang inimbitang, napatandaan ninyo, maraming inimbitang mga vloggers. Trixie Angeles, Ang pinaka nakakaya si Crisette. oo, tapang Kasi next, biglang tama. umiyak. Hindi kasi, tama si Abante. Oo. She premises herself. Pakilala siya as journalist. Hindi ba siya journalist? Hindi, journalist siya. Pero, ang ilalabas niya, chismis. Chismis, totoo yan. And what she does is, she tries to influence using chismis. Using chismis. And she's using the predicate na journalist ka to lend credibility to her To her post. statements, oo. To her statement. Na, hindi, journalist ako. So, ibig sabihin na sinasabi ko, totoo kasi verified. O puta, nung tinik-tik siya. Wala. Oh, miyak siya. Yak. Tapos yung MJ Reyes, Si MJ Yun, Kiambao ang Reyes. putang ina. Oo. buhay pa yon, sinusunog na kaluluwa nun sa impyerno. Yes, ate, buhay ka pa, sinusunog na kaluluwa mo sa impyerno. To call all those deaths, all those Oo, victims, as fake. as massive hoax, Oo, massive hoax. puta, napakawalang yan ng babae. Tapos puta, sasabihin niya, hindi neutral ako. Oo. Wala akong bias. Putang ina mo. Ayun. Puta, Actually- di yung kalat na kalat ka sa buong social media na tatanga-tanga ka. At ang Actually- iyabang nila, Oo. ang iyabang nila sumagot ng ano, okay po, sorry na po. Hindi ganun na, Tatanga-tanga Paul. po. Hindi yun ganun na. Well, that's under oath. Sabihin na natin sarcastic ka, that's still under oath. Ah, Sinabi mo yan under oath. Oh, fake news po ako, sabi ni Mark Lopez. Sorry na ako, fake Ay, news po. Kaya ay, inamin mo. ako hindi, sa lahat. Kay Mark Lopez. Oo. Tibay. Bibiyak. Seryoso. Putang ina niya. Para niya sinabi ron, putang ina niyong lahat, wala akong pakialam sa inyo. Tangina niyo lahat kayo, mga tuta ng Amerika. Putang ina niyo. Diba? South China Sea ako. Hindi, wala akong pakialam sa Philippine history, wala akong pakialam sa Philippine Constitution, sa Archipelagic Principle of Territoriality, sa UNCLOS, sa Philippines win, sa arbitral ruling. Wala akong pakialam dyan kasi marami ko nababasa sa Google. Diba, putangin na yung lahat at putangin na yung pro-China ako. Pro-China. Obvious to Diba? obvious pro-China. Pinanindigan niya, puta, kulang na lang daw matin siya, may bayong sa ulo. Ako dapat, yun ang dapat na pinatakbong senador ng PDP laban. Oo. Hindi yan sila, no, sila Marcoleta, sila pat. Tangin na ngayon, duwag yan eh. Kaya hindi nila maamin na pro-China sila. Ito, puta, he's Unabashed. brazenly proud na putang ina nyo, traidor ako sa Pilipinas. Noon. Di ba? Yung mga PDP laban, pagka nakita ko sa Makati, babatuin ko ng tayo. Ito si Mark Lopez, hahatawin ko ng walis tingting. Kasi siya yung tao eh. Putang ina nyo. Grabe siya. Talagang he really Oo. got on everybody's nerves. Ay, Hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya. i-share mo dito. I-send ko sa'yo yung conversation Oo. at yung post niya. How unabashedly pro-China he is. He is pro-China. May Yes. picture sila doon sa pinakita doon sa hearing na na kasama siya doon sa nagpunta ng China yung 30 Yeah. vlogger na nag-training sa China. Yung Yeah. ganyang klaseng sagot, yung ganyang klaseng propaganda, pinag-aralan nila yan. They were Oo. trained to do that. Cadre yan eh. Diba? Yan Yun yung yung cadre training. Oo. Oo. Kasi talagang doon siya talaga yun talaga ang Purpose ginagawa. sa buhay. Purpose siya sa buhay. Ang klase, no? Walang Oo. walang loyalty sa bayan. Wala. Tigarito siya eh. Hindi. Sumusweldo yan sa Chinese yan. Alam naman natin, pero di ba alam ko patay na gripo nila? Well, Pera na ng at mga least- Duterte yung umaandar na yan eh. Well, at least bayad siya.
Pero wag naman at the expense of his principles. Well, sana lang makilala siya ng Pilipino, makita sa kalsada. Diba? Kilala na siya. Makikita sa kalsada yun. Duraan siya sa kalsada ng lahat ng natitirang Pilipino. Diba? Para sabihin mo na, the West Philippines is a complex. Hindi naman yun tinatanong sa kanya eh. Kung ano-ano mga sinasabi niya. Yun na nga eh. Kasi he wants to propagandate. And, lastly, kaya tinigil ang mga sagot niya. Oo nga. Diba? Walang kwenta eh. Dapat kinulong na lang nila yan eh. Para sa kanya, putang ina, ang tinestify niya, Filipino Coast Guard na nambubomba ng water cannon. Oo, nambubomba ng tubig. Ano yun? Wala namang ganong balita. Nimbento. Diba? Na anong water cannon daw. Tayo, paano ba yan? Yun na nababasa ko sa Google niya. Diba? Baka sa Baidu niya nababasa, sa Weibo. Hindi siguro Google ang binabasa niya. But, and lastly, yung so, yung mga taga-Fairview dyan, kapitbahay ni si Mark Lopez. Teka, kung nagiinuman kayo, batuhin nyo ng bote yung bahay na, yung mga ganda. Teka muna, yung last na, si Trixie Angeles, medyo, actually, para siyang mabait, para siyang, kilala ko yan medyo magsalita yan. Actually, I personally know, disclaimer, kilala ko si MJ Kiambao Reyes, tsaka si Trixie Angeles. I know them personally. Bait naman sila sa akin, but syempre, hindi naman yun ang pinag-uusapan natin. Hindi naman personal relations ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung reaction nila doon sa merong dinidikdik si Trixie na, daw ang definition ng fake news, hindi daw nabigyan ng definition. And I think what she's trying to say is that because the word fake news has no definite na klarong definition sa batas, hindi mo siya pwedeng gamitin laban sa kanya kasi sabi niya, ano daw ba ang ibig sabihin ng fake news? Satire? Sarcasm? Kasi everything is totoo, nasa nasa blogs yan eh. No, it was defined. Sabi niya wala daw definition, sabi niya. May malinformation, misinformation, those are fake news. Okay, fake news are statements made out to be true that tend to mislead people. Define yan. Putang ina, tatlong hearing na eh. So it's well defined. Ulit-ulit define yan. Defined yan. Okay? Hindi lang codified. Pero dun sa hearing, dinefine na yan ang lahat. Oh. Okay? I see. So, may basic understanding what fake news is. Oo. She wanted to understand ano doon pinaparusa sa kanya. No definition in law. However, there is a definition in practice. Mm-hmm. Okay. Hindi, because, officially, it is not called fake news. Fake news is the colloquial term. The more proper term is malinformation, misinformation. Yeah, tatlo yan sinasabi ni, disinformation. Disinformation. Malinformation, misinformation, and disinformation. And misinformation. Okay? Si Manny Mugato kayo unang narinig yan. Hindi ginagamit, excuse me, officially ang term na fake news. Mm-hmm. They are malinformation, disinformation purveyors. Yung sabihin mo ba naman na Pilipino ang nagwa-water cannon sa China? Yan. That's definitely, malinformation ba tawag dyan? Yes. Yung sinabi ni Crisette na maraming pulis na nagre-resign. Well, in fact, wala. Wala naman pala. Yung sinabi ni MJ Reyes na walang EJK. Massive hoax. Walang EJK. Merong mga nagte-testify na kapatid na hindi naman pala totoo yung EJK. Meron na kine-claim na victims ng EJK na buhay. Yun, malinformation. Yun. Totoo yan.
Nagkakalat ka talaga ng maling impormasyon. Oo. Tapos tinanong siya, are these documented? Yes. Putang ina, nung hiningan siya, wala siyang maipakita. Sabi niya, nasa news articles, nasa lang news article mo, hinanapos. Nasa lang news article siya. Wala siyang maipakita. Hindi, sinabi niya sa post na, and I have documents to prove it. Oo, napakawalang yan. Nasaan ang dokumento mo? Wala siya. She didn't even promise to submit at a later time. Kasi iba, sige, we'll follow, we'll send it to you. Wala siyang masabing ganun because she has no doubt. Wala siyang dokumento. Ako, she may be nice to you personally. Pero hindi rin. Hindi rin gano'n ka-nice. Napakawalang yan ng babae. Totoo. Yan yung sinasabi ko siya. Buhay pa sinusunod na kaluluwa niyan sa impyerno. I would agree. First in those days, ang daming namatay. Wala ka nagkalang doon sa namatayan. Oo. You're calling them na puta, sinasabi mong nagsisinungaling. Manloloko lang sila, nagsisinungaling. Namatayan, mga magulang yon. Ang hirap niyan, ha. Sige sila, pag yan nangyari sa kanila, sige sila. Sa lahat yun ang pinakawalang yung babae sa mga fake news for me. Totoo yan. I would agree. Kasi medyo na-shock sa sinabi niya na yun. Hindi siya nanginig sa sinasabi niya. Yun ang malupit doon. Oo. Hindi siya natakot, hindi siya nahiya. Oo, hindi nahiya. Totoo yan. Mahirap yung ganyan. Mahirap yung ganyan magsasabi ka na. Ang daming namatayan. Umiiyak ang mga magulang. Mga asawa, mga anak, mga namatayan. Tsaka mga daming mga batang pinatay. Bata. Mga minor de edad. Totoo yun. Diba? Si Kulot, si Ian de los Santos. Ang dami nun. Tsaka sabi ni si Congressman, I forgot, Paduano ba nagsabi, na they have, each one daw is documented. Each documented. Documented and confirmed by the Commission on Human Rights. Yan. Documented lahat yan. Hindi yan chismis. Tapos puta sabi niya, I have documents to prove. Wala sa ng dokumento mo. Wala ka naman pinakita. Massive. Napakawalang. Yun, ako iba yung gumagawa ka ng statement para to mislead people. Iba yung nagsalita ka para ipaliwala yung sakit na pinagdaanan ng mga taong namatayan. At kung kaibigan mo si MJ, pakdala mo sa kanya itong episode na to para maintindihan niya. Kilala ko lang, hindi ko kaibigan. Abutin na yung malinaw. At least kung alam mo kung anong social media account niya, padala mo sa kanyang episode na to. Kung maaaring maaga pa, ikumpisal na niya sa pare, yung kasalanan. Kasi sinusunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Para sa konting barya. Para sumikat ka. Mayaman na siya to begin with. May kaya, negosyante yan eh. Hindi ko alam bakit siya nandyan eh. Diba? Puta may kaya ka, tapos gano'n ang gagawin. Binaliwala mo yung taong namatayan. Huwag mo sabihin sa akin, hindi, you're not referring to them. Engineer na mo eh. Oo. Who are you referring to? Oo. Post niya yun eh. Ilang beses. And she has said it more than one time. Paulit-ulit siya sinasabi yan. Ini-establish siya na ito ang totoo. Diba? Passing it off as gospel truth. Yung iba talaga naniwala. Yun. Ako naman. I hope. Hindi siya kailangan mag-apologize. Kailangan niya mag-apologize. Hindi yan makukuha sa isang sorry. Hindi naman ganun yun eh. Masakit yung ginawa niya. Masakit yung ginawa niya. Sa lahat ng ginawa ng mga yan, si Mark Lopez nga, sige, pro-China ka, wala tayong magagawa. Gusto mo yan eh. Pag si Mark Lopez, politika yun. Oo, politika yun eh. Diba? Oo. Tangina, paninitigan niya talaga yun. I mean, tais diba? Traitor sa bayan. Proud naman siya eh. He owns it eh. Politika yun. He owns it eh. Hindi na binaliwala yung mga namatayan. Yun ang iba nun. Binaliwala niya yung Philippine Coast Guard. Politika. Yung naghihirap doon. Yung mga isda. Pero politika lang yun. Yun, forgivable yun. He's an asshole. Diba? But he owns it. Inamin niya. Diba? Ito.
Oo. Yung kay Chris, forgivable yun. Puta, showing distrust, showing uncertainty. Bayad ke. Trabaho lang yan eh. Wala namang naniniwala sa kanya eh. Mm. Pag kinasuhan siya, iyak siya. Oo. Pero ito, ibang klase ito. Oo. Masakit yun. Tapos really Oo. painful. Ang dami ng mga Tapos- namatayan. Libo in the thousands. To negate At- their suffering. Oo. Tell them that they're lying. At hindi yun, mahirap yun. hindi yun basta-basta, hindi yun katanga-tanga, it's evil personified. Oo. Matalinong That's the tao only way to nag-aaral eh. describe it. Parang, alam mo Magaling mali, siyang ginawa tao, mo pa mayaman eh. siya, negosyante siya eh. Oo. Alam niya yung ginagawa niya, definitely. Mayaman ka eh. Oo. Parang ang hirap naman din. Para sa konting barya, you're not really that much in need anyway. To begin with. Oo. May kaya na yan eh. Ay, tangin na bakit? Para sumikat. O yan, sumikat ka nga ngayon. Ayan, karma mo. Diba? Nakita ng buong bansa kung gaano kakawalang. Oo. Na-expose talaga sila doon. They were all exposed. They were all exposed. For Umiiyak-iyak siya doon. Puta, dahil ang nanay niya, ang mother-in-law niya, may sakit, natatakot sa sakit. Ikaw, contempt lang. At least sila buhay pa. Oo. Yung bilaliit mo, namatayan. Walang kalaban-laban Ito, mga bata. Walang kalaban-laban. Hindi nila mapagluksa ang namatay sa kanila. Totoo yan. Dahil marami sa kanila, hindi sinuli ang bangkay. Oo. Totoo yan. Hindi Marami sinuli sa ang kanila, nung kiniklaim nila yung bangkay, puta, pinitpit pa nila. Kailangan, pumirma sila ng waiver, kailangan hindi sila magpa-autopsy. Magpipirma sila, hindi sila papa-autopsy. Papa-autopsy. Kung hindi ibibigay sa kanila yung bangkay. Namatayan ka na, hindi mo pa maipagluksa. Oo. Ba yan? Grabe yung ginawa doon sa mga Grabe tao. yun, Tapos, grabe. at sinasabi, it's all a great hoax. It's all a massive hoax. Grabe. Takes a certain set of it takes a certain kind of disposition to swallow that kind of task. Sabihin kita 1,000, gawin mo to ha. Teka, sandali lang. Ay, sabihin mo 100,000, may mga bagay na there are lines you do not cross. Hindi. More than anything, she has stopped looking at these people as people. That's a problem. Hindi na niya tinitignan tong mga to bilang tao. Wala siya pakialam eh. Hirap yung ganyan. Diba? At least what can we get out of this is they've been exposed. Namin naman Ang nila. ako, ang tanong Namin nila. sa kanya dyan is, where is your humanity? And that's what everybody's asking. Kasi Where is your humanity? andun siya. She was bare in front of national television. Recorded. Sworn in. Ayan. That is you. Lumabas na. Oo. Yang ka. Diba? Ako, wag na yung tinatawag na criminals yung mga congressmen na nag-iimbestiga, yung yun. Okay na yun, tangina. Fake news ka eh. Pero yung talagang Well, totoo yan. pinaliwala mo yung mga namatay. Yun ang pinakamabigat. Mabigat yun, mabigat. Walang ibang gumawa nun. Mabigat yan. At least none that I know. Yeah. None that I know of. Totoo yan. Siya lang ang nagsasalita nun eh. Siya lang ba? O may mga minions siya na mga drum Meron beaters? din niyang iba, pero siya yung siya. Siya nga yung At least, ito sila Crisette, itong sila Mark Lopez. Trixie, sila Mark Lopez. I don't think they ever said that. Yeah. In That it's fairness. a massive hoax. In fairness, hindi naman nila. At They least, didn't talk about it. Hindi. No. At least, they did dehumanize the victim. Oo. Yun ang mabigat doon sa ginawa. Anyway, ang tanong ko naman, from here on, no? Nandun na sa, magkakaroon ulit ng second batch. Mukha naman totoo yan. There's going to be a second, third or fourth batch pa ng no? Madaming Marami raw hinabol. Mahigit 10 ba?
mahigit. Si Harry Roque, I'm a little weirded out by Harry Roque eh. Ano sa tingin mo gonna happen to him? Bakla. Alam na natin. Kami naman weird. Bakla eh. Pero kasi, ang tapang niya, sabi, di nyo ako papauwi. Sabi, uuwi yan, di pwedeng hindi. He will come home triumphantly kasi siya ang abogado ni Sara sa impeachment. Teka muna. Kasi wala sa kaso eh. Kaya hindi naman siya, wala naman nag-file na kaso pa sa kanya. So, pag uwi niya dito, saka siya babanata ng kaso. Saka siya kakasuhan, human trafficking. Oh. Tangina, unbailable offense ko eh. Unbailable ba yun? Oh, qualified human trafficking. At di pag uwi niya, hello Harry. Diba? Oo. Pag ngayon, pag siya ay nakasuhan. Pati siya nakakulong. Paano pag, hindi na siya pwede maging abogado ni Sara pag ganyan? Wala, hindi siya. Paano siya magiging abogado eh? Hindi siya makakalabas sa kwartel. He'd rather be in the Netherlands kaysa makulong ka dito. At least sa Netherlands eh. Matutulog ka naman daw sa kama, hindi sa Hague. Kung di naman yung selda niya sa Krami. Yung selda ni Laila, sa kanya papagamit. Uy, hindi aircon daw yun. Aircon ba yun? Oo. Ang alam ko, hindi. Senador pa rin naman siya. Nakulong siya at kasi ang selda niya, yung selda nila Jinggoy. Oo. Diba? Oo. Oo nga pala, sa Krami pala nakakulong. Tagal, 7 taon. Lintik lang ang walang ganti. Hindi papayag yun. Maano yan, maarangkada yan. At pag yan nanalo sa party list, yari kayo lahat. Ay, mukha naman mananalo. Mananalo, boboto ko yan. Minado, boboto ko yan. Mukhang mananalo. Mm-hmm. Well, so, mukhang exciting next week. Maraming mangyayari. Abang-abangan natin. Kaya, ayan, wala pa yan. Ayan, malinaw next na yan, ha. That the arrest, yung sinasabi ni Amy ay na-debunk na lahat, Well, ako, yun ang basa ko. Yun ang basa mo. Yun ang basa ko. Ako, ang basa ko, hindi siya mananalo kasi ayaw ng Pilipino na ang kapatid nang aaway ng kapatid. Siyempre, it leaves a bad taste in the mouth. If it's not if that's sacrifice of sorts, I don't think she knew what she was doing. Ako, feeling ko, sakripisyo. And kasi existential battle na to. Wala na tong ginuhita na kalsada. You have to choose. Kaya yun. Namamangka pa kasi. Still courting the DDS votes. Konti na lang naman yan eh. Marami ba yan? Ako, for me, it's not courting the vote. Ano yan? It's defanging the snake. Ano? Defanging the snake. Diba? Pag siya naglabas, di wala nang ilalabas yung iba. Diba? 2 weeks from now, meron pa bang pag-uusapan pa ba yan? Wala na, makakalimutan na. Ngayon na, hindi na maalala ng mga tao yan eh. Over the weekend, pag may inuman, pag-uusapan, tapos wala na. Pag Lunes, wala na. Kamo, bakit ang nila is ang pinag-aaksaya na lang parang hindi valid ang Oo. Bakit hindi nila sabihin na puta inosente si Rodrigo? Hindi nila masabi yun eh. Hindi nila masabi. Kasi inamin ni Duterte yun eh. He was sworn in. He was under oath. Kung ano inamin niya. Diba? Tinuro niya pa si Bato. Yan, DDS yan. At the end of the day, ang ICC tinitignan substantive evidence. Hindi procedural. Aha. Ginawa ba niya talaga? May ano naman eh.
may una-una may papeles from the certified ng CHR na ito mga nangyari. And then he said it himself. Sinabi niya yun. Hindi mo Sabi naman... hindi Pilipinas na naghabla sa kanya sa ISIS. Sino? Mga biktima. Oo, tama. Doon, medyo doon kasi wala silang makuha dito. Wala nga police report dito. Oo. Yun ang pinakamalaking ebidensya against him. Walang police report. Not one. Merong report ang CHR pero walang police report, walang black belt. Sama kaya si Debold Sinas dyan. Oh. Albayalde kasama. Albayalde. Siya, yun ang nagsumunod kay Bato di ba? Yan ang nag-succeed Tuloy-tuloy lang, di ba? Hindi naman nila pinigilan, tinuloy-tuloy lang nila Oh. Yari ka. Yun ang pinakamalaking ebidensya against him, sa totoo lang. Ang daming namatay, walang police report. Walang record ng mga bagay. Sinasabi mo lahat ng laban. Di dapat merong 6,000 guns. Wala. It's the same 38 na pinagpapasapasahan nila. Lagi nila may walang record. Walang record. Walang record ng baril. It is the absence of evidence and reports that actually condemned it, Rodrigo. Not the evidence, not the presence of evidence, but the absence of absence. Kaya lumalabas talaga, state-sponsored. Yun siya yari. Actually, I think malinaw naman na sa lahat na uuwi na lang yan nasa kahon na lang yan. Or abo. Hindi na siya, Sara admitted it, hindi na makakauwi yan. So that's one down. Ang siniisip ko yung iba. Sila. Hindi, totally, again, like I said, existential, battle. So, ibig sabihin, lahat sila. Wala kang pwedeng itira. Wala kang pwedeng itira. Yun ang laban na pinasok ng Duterte. Ubusan. Kaya walang po pwedeng itira. Pati si Man, Scarpio, makukulong. Pati si Pulong, makukulong. Pati si Pulong, totoo yan. Ang hindi na lang ata makukulong to si Basti Maliban na lang kung ma-ombudsman siya dito at masandigang bayan, that's another story. Makukulong yan, ma-ombudsman. Bakit? Pag nanalo si Nograles, di binuklat lahat yun. Oo. Di ba? Naging mayor din siya. Oo. Isa ugali nila sa confidential fund. Oo. Sila. Isa ugali nila, putang nila sa mga ghost employees. Pinambili ng druga. Oo. Diba? Kaya existential battle yan. Anyway, at medyo na dito na tayo sa katapusan ng ating oras. So, ayan, napag-usapan. Sa susunod po, sa susunod naming episode, abang-abangan na natin kung anong mga bali-balita. One more thing. Hindi totoo yung chismis na I have it at a good source na yung chismis tungkol kay Lisa Araneta na inaresto daw sa Amerika noon. Hindi totoo yun. Ito yun. Kaya maniwala doon. Paano a-arrestuin sa Amerika? May diplomatic immunity yun. Oo, hindi na-arresto. First lady yun Asul ang pasaporte nun. Gago ba sila? Paano mo a-arrestuin yun? Tapos ang chismis pa nila is nag-drugs daw kasama. Tsaka lumabas yung chismis an hour or two after na inaresto si Duterte. Obvious naman na pang gumagawa na lang talaga sila ng balita para mawala ang atensyon kay Duterte. Lahat ng kasinungalingan. Kasi baka stupido. Maniniwala. Putang ina, paano mo a-arrestuin yun? Okay? Okay. The First Lady is the symbol of a state. Sila ng presidente, ang presidente head of state, sila mag-asawa, simbolo ng Pilipinas yan kahit saan magpunta. Putang ina, may diplomatic immunity ang mag-asawa. Walang huhuli dyan. Asulo ang pasaporte niyan. Putang ina nyo. Hindi kayo nakakaintindi. Kahit nga walang pasaporte yan, putang ina, pwede sumakay ng aeroplano yan.
at walang haharang pag bumabayan ng Los Angeles, New York. New York, Kasi may diplomatic immunity. Hindi yan mahuhuli ng police. LA pa, ano ba klaseng balita 'yon? And then yung namatay, hindi siya namatay sa drug overdose, hindi rin totoo 'yon. And the family has spoken and made statements about it. Cardiac arrest tayo. Oo, cardiac arrest, hindi ho namatay sa drogas. Di ba alam mo yung tao, walang kamalay-malay, hindi kasali sa usapan, ginagawa ng chismis ng DDS just to get the attention of Duterte. Huwag naman ganyan. Bastusan eh. Bagay, tataka pa ako. Ay, kaya nga po, ina, pinagdadadamput eh. Oo. Nagdadamputan na ngayon eh. Oo. Mga vlogger. Diba sa Cebu? Oo, sa Cebu, di ba? Dinamput yung isa. Iyak siya, oh. Nagdadamputan na ngayon. Ayan. Iyak pag dinampot, pero pag wala pa, ano sinasabi. Yung police, di ba? O, tangina, iyak din. Sorry, gago. Tangina mo. Kaso ka. Tanggal ka sa servisyo. Wala na. And game over na talaga for the Dutertes. Game over na. And they're yung police, tinanggap yung sorry na eh. Kala niya, tigil yung kaso. Tuloy pa rin pala. Hindi. Ay, tanggap namin na sorry mo. Sorry lang yan. Pero tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso. Yari ka. Tangina, ano na pala yun, talagang mentally unstable. Takes a certain disposition to be on that side of the fence. Anyway, at dito natatapos ang ating usapan na medyo napahaba tayo, pero marami tayong mga nahimay-may. At yung mga chismis na sinasabi namin hindi totoo, huwag nyo kakalimutan yun. Hindi totoong hinuli si Lisa Araneta. Hindi totoo yung mga hoax daw yung hindi totoo yun. Pinag-usapan na natin dati yun, di ba? Yung sabi yun, paano hulihin niya? First lady yan, diplomatic passport. Diplomatic immunity. That's not true. And the Toko guy did not die of a drug overdose. There's no such thing. Ayan ako. Sige po. At dito natatapos ang ating episode. Ako po si RP Lazaro. Ako po si Dennis Reyes. Maraming salamat. Mabalik.